Isang veteranong truck driver ang tahimik na pumasok sa opisina ng kanyang amo. Hawak niya ang susi ng truck at halatang mabigat ang kanyang dibdib. "Boss, ito na po ang susi ng truck. Gusto ko na pong kunin ang separation pay ko. Ayoko na pong ipagpatuloy ang ganitong buhay." Nagulat ang amo. Kilala niya ang driver bilang pinakamaaasahan sa kumpanya. Halos 30 taon na itong bumabagtas sa mahahabang kalsada para sa negosyo. "Ano bang nangyari sa'yo? Ikaw ang pinakamatagal at pinakamaraming karanasan sa lahat ng driver dito." Huminga ng malalim ang driver bago sumagot. "Boss, natalo na ako ng kalsada. 30 taon akong humihinga ng usok ng tambutso. Natutulog sa gilid ng highway. Hindi ko man lang nakita ang paglaki ng mga anak ko. Habang ikaw nasa opisina na may aircon at pinapanood ang pagtaas ng kita ng kumpanya, ako naman araw-araw nakikita ang panganib sa side mirror ko. Nakatakas ako sa mga hold-upper, nakaiwas sa maraming aksidente. Pero ngayon, hindi na gumagalaw ng maayos ang likod ko. Hindi na rin kaya ng katawan ko ang pag-alog ng truck sa mahabang biyahe. Kailangan ko ng huminto bago pa ako makatulog sa manibela at hindi na muling magising." Tahimik na nakinig ang amo. Ramdam niya ang pagod at sakripisyo ng driver. "Alam ko ang hirap na dinaanan mo. Isa kang alamat sa kumpanyang ito. Hindi ka kailanman pumalya sa delivery. Bibigyan kita ng maayos na separation pay at marangal na pamamaalam. Pero may isa akong huling pakiusap." Nagtaka ang driver. "Naalala mo ba ang unang truck na binili ng kumpanya? Iyong pulang truck na nagsimula ng lahat?" Tumango ang driver. Kilalang-kilala niya ang truck na yon. "Nakita namin iyon sa isang junkyard. Iniwan na at halos kalawangin na. Pinabalik ko sa garahe. Gusto kong ikaw ang mamuno sa pagbuo muli ng truck na iyon. Ikaw ang nakakakilala sa kaluluwa ng makinang iyon. Kapag muli na itong tumakbo ng maayos, saka mo ibalik sa akin ang susi." Sandaling nag-isip ang driver bago sumagot. "Gagawin ko, boss. Pero iyon na ang huling pagkakataon na aakyat ako sa truck." Binigyan siya ng amo ng corporate card. Walang limit ang card na ito. "Gusto ko bagong makina, bagong interior, bagong gulong, bagong pintura. Huwag kang magtitipid kahit 1 piso. Gusto kong mas maganda pa ang truck kaysa noong unang ginawa ito." Ngumiti ang driver. "Boss, para sa akin ang truck ay hindi lang makina. Para itong buhay." Nagsimula ang matinding trabaho sa garahe. Araw-araw niyang binubuo muli ang lumang truck. Pinapalitan ang mga piyesa, pinapakinis ang bakal at inaayos ang bawat detalye. Isang araw dumating ang supervisor ng fleet. "Hoy! Huwag kang maging inosente. Wala dito ang boss at malaki ang budget. Bumili tayo ng mga lumang piyesa. I-recap lang ang gulong tapos sabihin nating bago. Pinturahan lang natin ang makina para magmukhang bago. Ang proyektong ito ay napakalaki ng halaga. Kapag ginawa natin ang plano ko, malaki ang matitira para sa atin. Pera iyon para sa retirement." Pinunasan ng driver ang kanyang mga kamay na puno ng grasa. Tumingin siya ng diretso sa supervisor. 30 taon nang marumi ang mga kamay ko sa grasa. Pero kailanman hindi sa pandaraya. Itatayo ko muli ang truck na ito gamit ang pinakamahusay na piyesa. Kahit 1 sentimo hindi ko gagamitin sa mali. Nagalit ang supervisor. "Bobo ka! Mamamatay kang mahirap sa gilid ng kalsada!" Umalis ito ng padabog. Pero hindi pinansin ng driver ang sinabi nito. Ipinagpatuloy niya ang trabaho araw-araw. Pinakintab niya ang tangke hanggang makita niya ang sarili niyang mukha sa kinang nito. Pagkalipas ng ilang buwan, muling umandar ang makina ng truck. Ang malakas na dagundong nito ay parang musika sa kanyang tenga. Lumipas pa ang ilang araw at bumalik ang amo mula sa kanyang biyahe. Lumabas ang driver mula sa truck, pawis na pawis, ngunit nakangiti. Iniabot niya ang susi. "Boss, tapos na. Ito na ang pinaka-perpektong truck na naayos ko sa buong buhay ko. Ngayon gusto ko na pong magpahinga." Ngumiti ang amo. Kinuha niya ang susi, ngunit agad din itong ibinalik sa kamay ng driver. "Hindi kailanman naging akin ang susi na iyan. Pinagawa ko sa iyo ang truck na ito gamit ang pinakamagagandang piyesa dahil ito ang regalo ko sa iyo. Matagal ka nang nagtrabaho para sa kumpanyang ito. Ngayon naman, panahon na para may sarili kang truck. Sa iyo na ang truck na iyan." Natigilan ang driver.
hindi siya makapaniwala. Sa wakas, matapos ang 30 taon ng pagod, sakripisyo at katapatan, may sariling truck na rin siya. At sa unang pagkakataon, ang kalsadang tatahakin niya ay para na sa sarili niyang pangarap. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataong sinusubok ang ating katapatan. Madalas may mga sandaling mas madali ang gumawa ng mali kaysa sa tama. May mga pagkakataong may nag-aalok ng mabilis na pera, madaling paraan, o pandaraya na tila walang makakaalam. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi kung ano ang ginagawa natin kapag may nakakakita, kundi kung ano ang pinipili nating gawin kahit walang nakatingin. Ang taong may tunay na integridad ay hindi ipinagpapalit ang dangal sa pera. Maaari siyang mapagod, mahirapan, o mabagal ang pag-asenso, ngunit alam niyang mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa sa anumang kayamanan. Ang pera ay maaaring maubos, ang material na bagay ay maaaring masira, ngunit ang pangalan at reputasyon ng isang taong tapat ay kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Sa kwentong ito, pinili ng isang manggagawa ang katapatan kaysa pandaraya. Maaari sana siya kumita ng malaki kung sumunod siya sa maling plano, ngunit pinili niyang manatiling tapat sa kanyang trabaho at sa kanyang konsensya. Sa huli, ipinakita na ang tunay na gantimpala ay hindi palaging agad dumarating. Minsan, sinusubok muna ng Diyos ang puso ng tao bago niya ibigay ang biyayang nararapat para sa kanya. Ang katapatan ay parang binhi. Maaaring matagal bago ito tumubo, ngunit kapag dumating ang tamang panahon, ito ay magbubunga ng pagpapala na higit pa sa inaasahan. Sabi nga sa Lucas 16:10, ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaki, at ang hindi tapat sa maliit ay hindi rin magiging tapat sa malaki. Ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa laki ng ating ginagawa, kundi sa katapatan ng ating puso. Kapag pinili nating maging tapat, kahit sa maliliit na bagay, darating ang araw na ipagkakatiwala sa atin ang mas malalaking pagpapala. Kaya sa bawat desisyon sa buhay, lalo na kapag walang nakakakita, piliin pa rin natin ang tama. Dahil ang taong tapat, kahit mabagal ang takbo ng tagumpay, sa huli ay hindi kailanman mawawalan ng gantimpala mula sa Diyos. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop, link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pag-like, comment at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan na rin kami para updated sa bagong video. Forever blessed, God bless you, ingat lagi.